Okay, so magandang umaga po sa inyo pong lahat at muli po tayo nagpupuri sa ating Diyos na buhay. 1 Peter 1:3-5 sa ating pong mensahe na the great names for Christ. The great names for Christ. 1 Peter 1:3-5, no? So dito at so makikita po natin dito sa 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God, through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So tayo po ay madalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan, at muli, Panginoon, amin pong dalangin na kayo po ang mag-bless sa amin pong pag-aaral sa umagang ito. At dawa, Panginoon, kayo po ang magtago sa akin sa likod ng inyong pong krus, at kayo po ang patuloy na makilala. So we pray, Panginoon, ang bawat isa na sila po ay patuloy na maging faithful, Panginoon, sa inyong harapan. We pray all these things in Jesus' most precious name. Amen and amen. So dito po ay makikita po natin yung pagpupuri sa ating Diyos Ama, no, sapagkat yung pong kanyang mercy, ang sabi sa banal na kasulatan ay abundant mercy. No, yung awa niya. Kaya nga minsan tayo kapag minsan merong nagkakasala sa atin, no, so ang gusto natin mawala na siya. No, wala tayong mercy. No, pero ang Panginoon ay naghihintay pa rin. No, kapag meron po mga nagkasala, ay nandun yung kanyang walang hanggang pagpapatawad. Na tulad ng sinabi niya dito po sa banal na kasulatan na kanyang sinabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa. So, ganito po ang karakter ng ating Panginoon, na siya po ay maunawain, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa magitan ng pagkabuhay na magpuli ni Jesucristo sa mga patay. No, ito na nga po yung ating sinasabi na glorified body sa isang manang di nasisira. No, ito po ang kagandahan na tayo po ay kahit pagmanahan tayo ng ating mga magulang na mga bahay, yan po ay nasisira. No, yung pong sasakyan na BMW, yan po ay nasisira. No, subalit yung pamana sa atin na ibinibigay ng Diyos na dapat po nating pasalamatan sa ating buhay ay yung mana na hindi nasisira, at yan ay tinanggap na po natin, ang buhay na walang hanggan, na walang dungis, no, at hindi kumukupas. At yan ay inilaan sa langit para sa inyo. Okay? So nariyan yung kabutihan po ng Panginoon, na minsan kahit ang bahay natin ay muntilan sa lupa, subalit ang pupuntahan natin ay, sabi nga, ay golden area, no? Gold. No, kaya yung iba na gano'n nagtatanong, lalo sa mga tambunting, ilang carats kaya yun. So, pero wala nang sanla doon, no? Hindi siya pwedeng isanla at hindi siya pwedeng kunin dahil yun ay inilaan ng Diyos para sa atin. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa magitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. So yan po yung mensahe ng Panginoon sa atin na sinasabi sa banal na kasulatan. So ito po ang ating kung pag-aaral ay yung the names for Christ. No, siya po ay binanggit na a spotless lamb. No? Binanggit ang Panginoon na a spotless lamb. Siya po ay walang dungis sapagkat siya po ay karapat-dapat. And one of the name of Christ, then na makikita natin, no? Kung sa kabuuan, yung name ng Panginoon at yung attributes ng Panginoon at yung karakter ng Panginoon, Diyos Ama, ay sa Old Testament ay kinuha ring karakter at names ng ating Panginoong Jesucristo, tulad nung sinasabi sa Old Testament na I am the beginning and the end. Dati ay nagkay-claim yan ang God the Father. So bandang huli ay kinilaim na po yan ng ating Panginoong Jesucristo. And then pangalawa po yung Alpha and Omega.
Omega. No, kiniklaim yan ng God the Father before, at ngayon po ay kiniklaim ng ating Panginoon Kristo. So dito po, as spotless lamb, one of the name of Christ in 1 Peter 1:19, no, ang sabi po dyan, but with the precious blood of Christ, okay, as of a lamb without blemish. Bakit kaya ito? Na ganito po ang kanyang naging names ng Panginoon, as spotless lamb. No, sapagkat siya po ay inoffer na walang kasalanan. Walang kasalanan siya po na inoffer. At yun po ang qualification ng God the Father na ang i-offer ay spotless. No, kung maalala nyo, maging dun sa Old Testament, kapag sila ay inuutusan ng Panginoon na mag-offer ng lamb o ng ram o na kung yung hayop na i-offer ay dapat hindi yung pilay, hindi yung may sakit. No, kung hindi, yung healthy. So ito po ang Panginoon Jesucristo ay healthy, as spotless lamb, na siya po ang meron lamang katangian na precious blood na makapaglilinis sa ating mga kasalanan. As of a lamb without blemish and without spot. So yan po yung name ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa po ay the chief cornerstone. So yan din po yung name ng ating Panginoong Jesucristo. His relationship to the Scripture. No, mapapansin natin, in 1 Peter 2:6, no, ang sabi po diyan sa 1 Peter 2:6, wherefore also it is contained in the Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. So binanggit din po diyan, ang chief cornerstone natin, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So yan po yung name ng ating Panginoon. Kaya nga tayo ay lagi tayo mag-focus, magtiwala sa Panginoon Jesucristo. No? At isa pang pangalan ng Panginoon Jesucristo ay the precious stone. No, yan po ay binanggit sa 1 Peter 2:7, siya po ay precious stone. Unto you therefore which believe he is precious. No, binanggit po. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. So kaya nga tayo bilang mananampalataya ay dapat po tayo ay maging obedient, no, sa Panginoon kung ano po yung nais ipagawa ng banal na espiritu. No, minsan sa mga anak, kung ano yung nais na ipagawa ng ating magulang, yun yung gagawin po natin. Dahil alam po natin na ang ating mga magulang ay malapit sa Panginoon at meron silang tamang judgment para sa kanyang anak. So tulad ng relationship din ng God the Father sa kanyang anak, na tayo po ay dapat ay maging obedient sa kanya. And another thing, the stumbling stone. So ito po, stumbling stone ay binanggit po ito sa 1 Peter 2:8, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So mapansin po natin na minsan kahit tayo ay matigas ang ulo, no, pero ang sabi po sa banal na kasulatan, yung Word of God ay nandyan upang lalo tayong hasain ng salita ng Diyos. No? Lahat ng tao, mapansin po natin, ay they are all sinners. All people are ungodly. Walang hindi ungodly, no? Pero nandyan yung salita ng Panginoon na tayo ay araw-araw nilililok ng Diyos. No, dahil nais ng Diyos na tayo ay humarap sa Kanya ng maayos na. So napakaganda na yung ating buhay ay patuloy po nating nababago just because of Christ. No, hindi lamang po yun, one of the names for Christ is the bishop of our souls. Ang sabi sa 1 Peter 2:25. No, 1 Peter 2:25, ang sabi po diyan, for you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. No, kaya nga, kung tayo ay hindi magpapasakop sa Panginoon, minsan ay tayo po ay napapahamak.
Dapat yung nagbabantay ng ating kaluluwa ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. No, at lagi natin pakinggan siya through the power of the Holy Spirit na binigay po sa atin ayon sa Ephesians 1:13, that after you believe, no, pagkatapos po natin manampalataya, ay tayo po ay tinatakan ng banal na Espiritu. We are sealed with the Holy Spirit of promise. Na yang pagtatak ng Panginoon ay isang simbolo ng down payment, earnest. No, sabi nga, down payment na ikaw ay sa Kanya. No, naalala nyo, nung panahon, no, yung mga dating panahon, no, yung kapag ka ikaw bumili ng baka o kalabaw ay nilalagyan niya ng selyo. Na ang ibig sabihin ng sealing ay ownership. You own that cow or you own that that animal, no, sa magitan ng sealing. So ganun din po yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. And another thing ay the chief shepherd. Yung title ng Panginoon. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. No, kaya nga, yung ating Panginoon ay chief shepherd natin at siya ay malapit nang dumating. Nakita nyo ngayon yung mga gera na dumarating po sa panahon ngayon. Iba't ibang gera ang dumarating at mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. Yan na po ay tanda na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Na kung maalala nyo, sa Canada ay uso na ngayon yung tinatawag na cashless. No, pag sinabing cashless, hindi ka na magdadala ng cash. Pero sa Canada, matindi. Hindi ka na magdadala ng card. Nagbayad, gumano lang, kamay lang, bayad na. Yun na nakakapagtaka ngayon. So, ibig sabihin, kumikilos na ngayon yung Antichrist. Di ba nung panahon pa lang sa Bible, mapapasa nyo naman yan no? Sa Bible pa lang, and the Antichrist, di ba, will come. Okay, nandiyan yan. Kaya nga, ginanon lang, no, yung kasunod ko. Bumili kami dun sa isang, doon, yung binibila namin ng supermarket na isa sa malaking supermarket. Ginanon lang. Kamay lang. Matindi. Nakalagay, nung ginanon niya yung kamay, yung nag-swipe siya ng kamay, lumabas yung resibo, approved. Paid na. Okay? May resibo ka na. Matindi. Ako, nung magbabayad ako, naka-card ako. Naka-card. Okay. So kaya nga ngayon ay nasa last days na po tayo. No, kaya nga Jesus is coming very soon. So ano pong paghahanda ang gagawin po natin just in case na sumiklap ang gera ng China and Philippines? Huwag po tayong matakot, huwag tayong magpanik. Yan po yung number 1 natin. Huwag matakot. Magtiwala sa Diyos. Okay. Number 2, huwag magpanik. Magpunta ng mga area na probinsya. Province. Kasi, bakit province? Kasi, ang gera, ang mga pinapasabog, yung mga malalapit sa mga tangke, o kaya, possible Metro Manila. Yan talaga kasi maraming tao. Yan. Kaya nga, ang advice ng iba ay magpunta ka sa province. Okay? Province. Any provinces, kasi doon, hindi nila halatang yun. Walang doon, di ba? Wala doon parang sabugin. Na mga malalapit sa mga mayroong mga weapons, gano'n. So, hindi pa. Okay? So, pero, possible ba na magkaroon ng gera at ng pananakop? Possible po. Dahil nangyari na yun. So, okay, ilan tayong years na sinakop ng Spanish? Almost, I think, more than 300 years. No? Okay. So, kaya, pero magtiwala pa rin po tayo sa ating Panginoon. So, makikita po natin dito, yung pong ang Panginoon po natin ay nabuhay ng sinless life. No, ayon sa sinasabi sa 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ,
as of a lamb without blemish and without spot. So yan po yung katangian ng ating Panginoon sa Kristo na dapat po nating pagtiwalaan, no? No, at itong at isa pa ito, yung pag-suffering ng ating Panginoon sa Kristo at yung kanyang death ay nangangahulugan ng kanyang pagmamahal sa atin, no, upang maisama tayo into the glorious place of God. Nabasahin po natin yung 1 Peter 1:11. Ang sabi po diyan, 1 Peter 1:11, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. Sa 1 Peter 2:23, ang sabi po diyan, 1 Peter 2:23, who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. So dito papapansin po natin, no, yung suffering ng Panginoon at death ng Panginoon, hindi gumanti ang Panginoon sapagkat nais niya na maganap yung kalooban ng Ama. Dahil kung ang Panginoon ay magre-retrieve, no, yung gagamitin niya yung pagka-Diyos niya, siyempre hindi tatalab yung yung sword sa kanya, hindi rin tatalab yung palo sa likod niya. Walang tatalab yun kung gagamitin ng Panginoon. Pero hindi niya ginamit yun dahil nais niyang matupad yung sinasabi sa banal na kasulatan na without shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya kinakailangan mangyari talaga ito no? Na mayroong pagkabuhos ng dugo. No? At nangyari na nagkaroon ng pagkabuhos ng dugo at siya ay he gave up the ghost. No? At pagkatapos nun, siya ay nag-resurrect after 3 days. Na ang ibig sabihin po ng resurrection ay victory sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. We have victory in the Lord Jesus Christ. No? At kaya nga siya rin ay patuloy na umakyat sa langit. 1 Peter 3:22, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto Him. So ngayon po ay siya po ay nasa kanan na ng Diyos Ama, no? In the right hand. At yung pong hinihintay po natin ay ang kanyang muling pagbabalik. No? Ang sabi nga ng Panginoon, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, ang bawat isa ay dapat gumawa. Gumawa tayo. Manampalataya tayo kay Kristo at tayo po ay mag-repent ng ating po mga kasalanan at tayo po ay mag-serve sa Kanya habang tayo ay naghihintay. Ano po yung sinasabi po dito? Sa 1 Peter 1, okay, 1:13 at saka 1:17. No, sabi po rito, wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So narito yung paghahanda natin sa 1 Peter 1:17. And if you call on the Father who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. No, kaya nga dito, sabi rito, yung verse na sinasabing according to every man's work, dapat gumawa tayo ng para sa Panginoon. Huwag maalis yung focus natin sa Panginoon. Set your affections on things above, not on things on the earth. Dahil sa earth, nandyan yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, na maaring makapaglayo sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Na kung mapapansin natin, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, ang ating buhay ay patuloy natin ginagamit sa kasalanan. Na tayo po ay laging nasa kasalanan. Ginagamit yung oras natin ng dyablo. Subalit nung tayo ay napunta na sa Panginoon, dapat yung ating oras ay gamitin naman natin para naman sa Panginoon.
at hindi na para sa dyablo. In 1 Peter 4:13, ang sabi po diyan, but rejoice in as much as ye are partakers of Christ's suffering. Meron talagang Christ's suffering. No? At tayo po ay minsan ay nagsasuffer. No? Pero hindi po yan pwedeng ikumpara sa naranasan ng Panginoong Jesucristo na suffering. Siya ay nagbuhat ng krus na almost 100 kilogram, na lumakad na almost 1.3 kilometers. Siya ay dinuran sa mukha, hinampas, no? At sinaksak sa tagiliran. At siya po ay pinutungan ng tinik. Na kung mapapansin po natin na ang tinik nun ay umaabot sa 4 inches ang tinik. No? At yun ay tumusok sa ulo ng Panginoong Jesucristo at dumugo ang ulo ng Panginoong Jesucristo. At yun po yung sinasabi sa Isaiah na hindi na makilala ang Panginoong Jesucristo sapagkat punong-puno na po siya ng dugo sa buong katawan po ito. Meron po tayong suffering pero not to be compared with the suffering of Christ. Ang sabi, when His glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Na minsan kahit tayo ay merong minsang sacrifices, maaga tayong gumigising para mag-church. Maaga tayong nagpe-prepare. Sabado pa lang, nagpe-prepare na tayo ng ating mga damit na isusuot sa linggo. Meron tayong mga sacrifices na ginagawa. Hindi kakalimutan ng Panginoon po yan. Lahat ng ginawa po natin sa Kanya, yung magbigay lang ng isang basong tubig ay merong reward. So lalo na yung ikaw ay nagpagal na para sa Panginoon, ginawa mo ang lahat para sa Diyos, ay napakalaking biyaya at napakalaking reward na sa harap ng Panginoon. No, kaya nga, yung suffering po natin, bagamat po tayo ay nagsasuffer, pero meron pong mga kapalit po yan. At huwag po nating panghinayangan yung ginagawa na natin, no, sa Panginoon. So darating po ang time na tayo po ay manghihina. At darating po yung time na tayo ay mapupunta sa bed. Okay? At minsan, nanaisin natin na mag-visitation, na mag-soul winning, na magbigay ng tracts, pero hindi na natin kaya. Nasa bed na tayo. Kaya habang malakas pa, ay gawin natin yung ating pag-ibig. Yung ating pag-ibig sa Panginoon. Okay? So, mahalin na natin yung Panginoon. Sabi nga, sabi doon sa Bible, kung mahal mo ako, no, sabi nga doon sa feed my sheep. Okay? Kung mahal mo ang Panginoon, ikaw ay gagawa para sa Panginoon. Hindi mo sasayangin ang iyong oras. Dahil alam niyo po ba ang meaning ng ating oras kapag ginagamit natin sa Panginoon? Yan po ay investment. Kung mapapansin nyo, yung word na time is gold. Diba? Yung oras po natin ay gold. No, kaya, pag tayo ay nag-aksaya ng oras, pag nag-aksaya ka ng oras, nag-aaksaya ka ng gold. Tinatapon mo yung gold kung saan-saan. No, yung iba, tinapon ang gold sa disco. Tinapon ang kanilang gold sa wedding. Tinapon ang kanilang gold. Yung oras nila ay nandun sa mga iba't ibang bagay na nais ng dyablo sa kanila. Tinatapon nila yung gold. No? Time is gold. No, sabi sa banal na kasulatan ay redeeming the time because the days are evil. Kung mapapansin nyo, ang mga kabataan po ngayon ay nabibisi po sila sa mga iba't ibang bagay na walang kabuluhan. Maraming pwedeng pagkabisihan, pero bakit yung digital cellphone at lahat ng mga media platform na yan, nagiging busy ang mga tao at hindi sa Panginoon? No, alam niyo po ba kung bakit very exciting yon sa kanila? Dahil yun yung goal ng dyablo, na maagaw yung oras na para sa Panginoon. Ipe-pray mo na lang. So, naagaw pa ng Panginoon. Magbabasa ka na lamang ng Bible, naagaw pa ng media.
Okay, naagaw pa ng YouTube. Naagaw ng Facebook. Ang daming mga agaw ngayon. Kaya babalik kayo dun sa parable ng sower, di ba? May mga buto na natanim sa sidewalk. O anong ginawa? Tinuka ng ibon. Okay, dun sa mga nandiyan po yung salita ng Panginoon. Hindi niya ginamit. So nakita niya yung mga mga sideways. Pinuntahan siya ng dyablo at kinuha yung mga buto na sana ay matatanim sa good ground. Pero natanim siya sa sidewalk. Dahil mas naging priority ng taong yun yung bagay-bagay sa sanlibutan. So ang ating pinapangaral po dito ay huwag nating sayangin ang oras. Redeeming the time because the days are evil. No, tayo po ay patuloy na gumawa para sa Panginoon. Maging obedient child of God as a newborn babes. No, tayo po ay gamitin ng Panginoon. No, tayo po ay holy sa kanyang harapan. Holy priesthood. Royal priesthood. Peculiar people. A holy nation. A pilgrims. A Christians. A follower of Christ. The righteous one. The people of God, the oracles of God, and the flock of God. Na sana ay magamit tayo ng Panginoon sa kahit saang kaparaanan. Huwag nating bigyan ng panahon ang dyablo para gamitin ang oras mo para sa Kanya. Dati na tayong hindi mananampalataya, buong buhay natin, yung oras natin ay nasa dyablo. Subalit ngayon tayo ay mananampalataya na. Yung oras natin ay gagamitin naman natin para sa Panginoon. So tayo po ay manalangin sa ating closing. Kaya let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong salita. So dalangin po namin, Panginoon, na ang aming po mga oras ay patuloy po namin magamit sa inyong pong harapan, Panginoon. Na kami po ay patuloy na mag-invest sa inyong pong harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng paglilingkod sa inyong pong harapan. Na kami po, Panginoon, ay matagpuan nyo sa inyong pong ubasan na naglilingkod sa inyo at naghahanap ng kaluluwa upang sila po ay makarating din ng langit, Panginoon, na inaasam. For by grace, we are saved, Panginoon, through our faith. At ganoon din po ang mangyari sa kanila. So dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbe-bless po sa bawat isa, Panginoon, at sa mga mananampalataya na narito, Panginoon, pagpalaan niyo po sila, maging ang kanilang mga anak. So ang kanilang buong family, Panginoon, nawa ay magpatuloy ng paglilingkod sa inyong pong harapan. At tulad po ng inyong pong pangako, well done, thou good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. So maraming salamat po, Panginoon, at mahal na mahal po namin kayo sapagkat ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and Amen. So maraming salamat po.